Pumirma ka o hahayaan nating mamatay ang anak mo. Ang malutong na banta ni Clara ay nagbaon kay Marisol sa pinakamalalim na impyerno. Upang iligtas ang naghihingalong si Kidlat, napilitan siyang isuko ang karangalan at ipagkanulo ang nag-iisang lalaking nagbigay sa kanila ng tahanan. Pinalaya siya sa gitna ng bagyo, dala ang pangalan ng isang taksil. Ngunit paano kung ang tuluyang pagkawasak ng isang bilyonaryo ang maging simula ng kanyang walang awang pagbangon? Nakakatawa ka, Kuya Isagani. Pinakain mo, pinatira mo sa mansyon mo, tapos siya pa mismo ang nagpatunay na nababaliw ka na at hindi mo na kayang patakbuhin ang kumpanya. Ang boses ni Renato ay umaalingaw-ngaw na parang punyal na humihiwa sa malamig na hangin ng malawak na hapagkainan. Sa di kalayuan, nakatayo si Marisol sa gilid ng engranding pintuan ng kusina. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang malaking bandehado ng puto na ginawa pa nila ng kanyang mga anak mula sa kakarampot nilang barya. Sa ibabaw ng simpleng kakanin ay may nakatusok na mga ligaw na bulaklak na pinitas pa ng maliit na sitala mula sa damuhan bilang handog sa ika-50 kaarawan ng bilyonaryo. Isang handog na ginawa ng may buong pagmamahal, ngunit ngayon ay tila nagiging saksi sa isang napakalagim na kasinungalingan. Dahan-dahang tinitigan ni Isagani ang papel na inihagis ng kanyang kapatid. Ang pamilyar na pirma ni Marisol sa ilalim ng isang medical report na nagsasabing siya ay may matinding sakit sa pag-iisip ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang ugat. Nanikip ang kanyang dibdib, nawalan ng kulay ang kanyang muka, at ang paningin niya ay unti-unting lumalabo. Bumalik ang mga anino ng nakaraan kung saan siya ay pinagtaksilan. Ngunit ang sakit ngayon ay higit na nakamamatay dahil nagmula ito sa babaeng unti-unting nagpapainit ng kanyang nagyayelong mundo. Sa isang iglap, tinabig ni Isagani ang bandehado mula sa mga kamay ni Marisol. Ang puto ay bumagsak sa makintab na sahig, nadurog kasama ng mga ligaw na bulaklak at ng nalalabing pag-asa sa dibdib ng bilyonaryo. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ang tinig ni Isagani ay walang bahid ng galit, kundi isang nakapangingilabot na kamanhiran na mas masakit pa sa kahit anong sumpa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marisol. Bumara ang isang makapal na tinik sa kanyang lalamunan habang pinipigilan ang nagbabadyang paghikbi. Namamanhid ang kanyang mga binti, ngunit pinilit niyang lumuhod, nanginginig na pinulot ang mga nadurog na piraso ng puto at ang nayuping bulaklak dahil ayaw niyang makita ng kanyang mga anak na nasasayang ang pinaghirapan nila. Tinanggap niya ang pagkamuhi ni Isagani nang walang pagtatanggol dahil alam niyang ang kapalit ng kanyang katahimikan ay ang patuloy na pagtibok ng puso ng anak niyang nasa ospital. Mula sa itaas ng hagdanan, nakadungaw ang asawa ni Renato na si Clara. Isang mapang-asar na ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi habang pinapanood ang pagbagsak ng 2 taong pinandidirihan niya. Hindi na nag-angat ng tingin si Marisol. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa maliit nilang silid sa likod ng mansyon. Karga-karga ang nanlalamig at umuubong si Kidlat habang mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan, sinalwalhati at tala. Tinahak nila ang palabas ng malaking tarangkahan. Ang ulan ay bumubuhos ng walang habas. Pilit na hinuhugasan ang mga luha sa mukha ni Marisol, ngunit hindi ang sugat sa kanyang pagkatao. Bago sila tuluyang lumabas, isang munting kamay ang dumukot sa bulsa ni Isagani. Si Tala, sa kanyang murang isipan, ay pasimpleng nag-iwan ng isang yuping ligaw na bulaklak sa bulsa ng bilyonaryo. Isang inosenteng paalam sa lalaking itinuring nilang ama. Naiwan si Isagani sa gitna ng naglalakihang mga pader ng kanyang mansyon na ngayon ay bumalik sa pagiging isang malamig na kabaong. Napaupo siya sa sahig, sapo ang sumisikip na dibdib, habang pilit na humahabol ng hininga sa gitna ng kadiliman na unti-unting lumalamon sa kanyang ulirirat. Habang naglalakad sa gitna ng baha at lamig, niyakap ni Marisol ang kanyang mga anak ng mahigpit.
Bakit kailangang magbayad ng ganito kalaki ang isang pusong nagmahal lamang ng totoo? Hanggang kailan siya magiging alipin ng mga pagkakataong pilit siyang dinudurog ng buhay? Tila bumalik ang takbo ng panahon, 6 na buwan, bago ang gabing sumira sa lahat. Ang mansyon ni Isagani ay hindi palaging puno ng ligaw na bulaklak o amoy ng matamis na puto. Dati, isa lamang itong naglalakihang musoleo na gawa sa marmol at ginto. Nakaupo ang bilyonaryo sa dulo ng isang mahabang hapagkainan na sadyang ginawa para sa 20 katao. Sa harap niya ay mga mamahaling putahe na niluto ng mga kilalang kusinero. Ngunit sa kanyang panlasa, ang mga ito ay kasing tabang ng yelo. Wala siyang kasama, kundi ang sariling anino at ang nakabibinging katahimikan ng malaking bahay. Bawat subo niya ay paalala ng kanyang pag-iisa, isang parusa mula nang nakawin ng kanyang dating asawa, hindi lang ang kanyang kayamanan, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang magtiwala. Kinabukasan, tumuntong sa makintab na sahig ng mansyon ang isang babaeng bitbit ang buong buhay niya sa isang lumang sako. Si Marisol, kasama ang 3 maliliit na anak na nakakapit sa kanyang palda, ay nakayuko sa harap ng matalim na paningin ni Clara. Pinasadahan ng asawa ni Renato ng mapanlait na tingin ang kupas na duster ni Marisol at ang mga suot na tsinelas na halos pudpud na ang mga gilid. Sigurado ka bang kaya mong maglinis? O baka naman magnanakaw kayo at isasako niyo ang mga gamit dito? Malutong na pangiinsulto ni Clara. Mariing kinagat ni Marisol ang kanyang ibabang labi. Nilulunok ang pagmamataas para sa kumakalam na sikmura ng mga anak. Kahit anong trabaho po, ma'am, kakayanin ko. Kailangan ko lang po talaga ng pambili ng gamot ng anak ko. Pakiusap niya nang may nanginginig na tinig. Napangisi si Clara, isang nangiting punong-puno ng mali siya, at tinanggap siya dahil alam niyang walang sino mang katulong ang tumatagal sa pabago-bagong timpla ng kanyang bayaw na itinuturing nilang si Raulo. Sa unang araw ng kanilang pananatili, itinago ni Marisol ang kanyang pamilya sa isang maalikabok na bodega sa likod ng hardin. Pagsapit ng hapon, sinindihan niya ang isang maliit na kalan gamit ang kakarampot na baryang natitira sa kanyang bulsa. Iginisa niya ang natirang lamig na kanin sa maraming bawang at nagprito ng 3 pirasong tuyo. Ang matapang na amoy ng piniritong isda at bawang ay sumakay sa hangin, dumaan sa mga siwang ng bintana, hanggang sa umabot sa nakapinid na opisina ni Isagani. Nangunot ang noo ng bilyonaryo, naiinis siyang tumayo, handang bulyawan kung sino man ang may lakas ng loob na magdala ng ganoong klaseng amoy sa kanyang palasyo. Mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa bodega, nakakuyom ang mga kamao. Ngunit nang hawiin niya ang lumang kurtina, natigilan siya. Imbes na magalit, tila ipinako ang kanyang mga paa sa lupa. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya, nakaupo sa lapag sina Marisol at ang 3 bata. Walang mga pinggang porselana o kubyertos na pilak, tanging dahon ng saging at nagkakamay lamang sila sa pagkain. Ngunit ang alingawngaw ng kanilang malutong na tawanan ay mas mayaman pa sa buong kaban ng yaman ni Isagani. Pasimpleng napalunok ang bilyonaryo nang makita niya ang maliit na si Kidlat na pinaghiwalay ang kapiranggot na laman ng tuyo at inalis ang tinik nito. Iniabot ng musmos ang mas malaking bahagi sa bibig ng kanyang ina. Kain po, nanay, para lumakas kayo at hindi na po kayo umiyak, bulol na wika ng bata. Isang mainit na kurot ang naramdaman ni Isagani sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pangungulila na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pabalik sa kanyang opisina, hindi mawala sa isip niya ang larawan ng masayang mag-iina sa gitna ng kanilang kasalatan. Mabigat ang kanyang paghinga habang dahan-dahang pinasadahan ng daliri ang isang nakataob na picture frame sa ibabaw ng kanyang lamesa. Sino kaya ang nasa likod ng nakatagong larawang yon na patuloy na nagpapadugo sa kanyang nakaraan at pumipigil sa kanyang maging masaya? Pagsapit ng malalim na gabi,
Habang tahimik na nagpupunas ng alikabok si Marisol sa pasilyo malapit sa master's bedroom, natigil siya sa kanyang ginagawa. Mula sa loob ng nakakandadong kwarto ng bilyonaryo, isang pilit na idinadaing na paghikbi at boses ng taong labis na nasasaktan ang gumuhit sa katahimikan ng paligid. Ang tunog ng matinding pighati ay tila pumila sa madilim na gabi, nag-iwan ng kilabot at labis na awa sa puso ng babaeng nakikinig sa labas. Hindi pinansin ni Marisol ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Para sa isang inang sanay sa pag-aalaga ng mga may sakit, ang tunog ng paghihirap ay isang panawagan na kailangang tugunan. Mabilis niyang tinungo ang pinto ng kwarto ni Isagani, ngunit nakakandado ito. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang isang mabigat na porselanang plorera sa pasilyo at buong lakas na ibinagsak sa seradura. Ang pinto ay bumigay sa isang malakas na puwersa, lumikha ng ingay na yumanig sa pasilyo at nagbigay daan sa kanya papasok sa dilim. Sa isang sulok ng malawak na silid, nakabaluktot si Isagani na parang isang paslit na tinakasan ng lahat ng lakas. Niyayakap niya ang sariling mga tuhod, nanginginig at paulit-ulit na binubulong ang pangalan ng babaeng minsan nang sumira sa kanyang buhay. Ang ibang katulong ay marahil tumakbo na para tumawag ng ambulansya, ngunit hindi si Marisol. Nakita niya hindi ang isang makapangyarihang bilyonaryo, kundi isang lalaking nalulunod sa sarili niyang mga alaala. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kinasasadlakan ni Isagani. Hindi siya nagsalita. Sa halip, isang malamyos at halos pabulong na himig ng isang lumang kundiman ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga labi. Ang awit ay tungkol sa mga bituin at sa pag-asang dala ng bukang liwayway. Ang kanyang mainit na tinig ay tila isang sinulid ng liwanag na dahan-dahang humahawi sa madilim na ulap na bumabalot sa isipan ng lalaki. Unti-unti, ang panginginig ni Isagani ay humupa at ang mabibigat niyang paghinga ay naging kalmado. Hindi niya namalayan na ang bigat sa kanyang dibdib ay gumaan at nakatulog siyang muli sa ilalim ng banayad na himig na yon. Kinabukasan, lumabas si Isagani sa kanyang kwarto na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tila walang nangyari. Binaliwala niya ang tingin ni Marisol, isang paraan upang itago ang kahihiyan na nasaksihan nito ang kanyang kahinaan. Ngunit nang buksan ni Marisol ang kanilang ref sa bodega, halos malaglag ang kanyang panga. Ito ay punong-puno ng mga sariwang prutas, gatas, mamahaling tsokolate, at lahat ng uri ng masasarap na pagkain na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang bilhin para sa mga anak. Pagsapit ng hapon, habang nagdidilig si Marisol ng mga halaman, nakita ni na luwalhati. Tala at kidlat si Isagani na nakatayo malapit sa mga rosas. Sa kanilang murang isipan, ang lalaking ito ang may-ari ng bahay, isang matandang dapat igalang. Sabay-sabay silang tumakbo palapit, kinuha ang kamay ng nagulat na bilyonaryo at magalang na inilapat ito sa kanilang mga noo. Ang kilos ng pagmamano ay isang simpleng tradisyon, ngunit para kay Isagani, ang pakiramdam ng maliliit at malalambot na noo sa ibabaw ng kanyang kamay ay isang dagitab na gumising sa kanyang manhid ng kaluluwa. Naramdaman niyang nanginig ang kanyang mga daliri. Ilang dekada na ang lumipas mula nang may huling taong nagpakita sa kanya ng ganitong uri ng dalisay na paggalang. Sa gitna ng sandaling iyon, isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumaba si Renato at mula sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang pambihirang eksena. Ang kanyang kuya, ang lalaking kilala niyang may pusong bato, ay may bahagyang nangiti sa labi habang pinagmamasdan ang mga anak ng katulong. Isang maitim na binhi ng inggit at hinala ang biglang sumibol sa puso ni Renato. Pumasok siya sa mansyon at habang nagkukunwaring nangangamusta, ay pasimple niyang pinulot mula sa basurahan, malapit sa kwarto ni Isagani, ang isang botelyang na gamot na pampakalma.
Itinago niya ito sa kanyang bulsa, isang piraso ng ebidensya para sa masasamang balak na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Habang abala ang lahat, tahimik na isinasampay ni Marisol ang mga bagong labang damit ni Isagani. Kinuha niya ang isang puting polo. Habang hinahaplos ang tela, napansin niya ang isang maliit na tastas sa may balikat nito. Sa halip na ibalik ito sa aparador, kumuha siya ng karayom at sinulid at maingat na tinahi ang sira. Habang ginagawa iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang sikretong hindi niya maipaliwanag. Tila perpekto ang takbo ng araw, ngunit ang kaligayahan ay sadyang maramot. Habang masayang naghahabulan si Natala at Kidlat sa malawak na damuhan, biglang napahinto ang bunsong anak ni Marisol. Hinawakan nito ang dibdib at bago pa man makasigaw ng tulong, bumagsak ito sa lupa. Ang kanyang mga labi ay mabilis na nangitim at ang kanyang paghinga ay tila isang sinulid na malapit ng maputol. Ang malakas na sigaw ni Marisol ay pumunit sa tahimik na hapon. "Kidlat, anak ko!" Ang hangin sa pampublikong ospital ay siksik sa amoy ng gamot at desperasyon. Sa isang masikip na pasilyo, sa gitna ng ingay ng mga umiiyak na sanggol at pagod na mga nurse, pinakinggan ni Marisol ang hatol ng doktor na tila isang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib. "May malubhang butas sa puso ang anak ninyo, Mrs. Kailangan niya ng agarang operasyon." Ang bawat salita ay isang dagok at ang huling mga kataga, ang halaga ng operasyon na katumbas ng 10 taon niyang sahod. Ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Nanlamig ang kanyang buong katawan, tila binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pandinig. "Marisol, kamusta?" Si Clara, nakasuot ng isang mamahaling bestida at nag-uumapaw sa bango ng pabango, ay lumitaw na parang isang masamang panaginip. Nagkunwari itong nag-aalala. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagkutya. "Naku, kawawa naman si Kidlat. Ayan, puro kasi kayo anak. Wala namang maipakain at mapagamot ng maayos." Ang bawat salita ay patalim na tumusok sa puso ni Marisol. Mas masakit pa sa hirap na kanyang nararamdaman. Habang si Marisol ay nakikipagbuno sa kahihiyan, si Renato naman ay nasa isang mamahaling restaurant, abala sa paglason sa isipan ng mga kasosyo ng kanyang kapatid. Ipinapakita niya ang mga peking medical record. Ikinakalat ang mga kasinungalingan tungkol sa pagkasira ng bait ni Isagani. Dahan-dahan niyang itinatayo ang bitag na siyang magpapabagsak sa lalaking nag-iisang tumutulong sa kanya noong siya ay naghihirap. Sa mansyon, napansin ni Isagani ang madalas na pamamaga ng mga mata ni Marisol at ang kanyang tahimik na pagtangis sa mga sulok. Hindi niya alam ang tungkol sa karamdaman ni Kidlat. Sa kanyang sariling paraan ng pag-aalala na hindi marunong magpakita ng awa, nag-iwan siya ng isang sobre sa mesa ng kusina. Sa loob nito ay ang paunang sahod ni Marisol para sa susunod na buwan. Nakadikit sa sobre ang isang maliit na papel na may sulat kamay niya. "Bumili ka ng kape, mukha kang pagod." Nang makita ito ni Marisol, isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang pagod na katawan. Ang simpleng sulat na yon ay mas mahalaga pa sa perang nasa loob ng sobre. Dinala niya ang papel sa kanilang bodega, maingat na itinupi at isinilid sa pagitan ng mga pahina ng kanyang lumang Biblia. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, bumagsak sa papel at bahagyang nagpamantsa sa tinta ng panulat ni Isagani. Habang kausap muli ang doktor, may nabanggit ito na nagbigay ng kaunting liwanag sa isipan ni Marisol. Isang pundasyong walang pangalan ang minsang sumagot sa mga gamot ni Kidlat noong sanggol pa ito, ngunit bigla na lamang itong nawala. Sa pagbabalik niya sa mansyon, pagod, wasak at walang pag-asa, hinarang siya ni Clara sa pintuan sa likod bahay. Walang anumang salita. Inihagis ni Clara ang isang folder sa paanan ni Marisol.
Ang mga puting papel ay kumalat sa maruming semento. Gusto mong mabuhay ang anak mo? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig at walang kaluluwa. Madali lang. Pirmahan mo yan. Ang mga mata ni Marisol ay napako sa isang papel na nasa ilalim mismo ng mamahaling sapatos ni Clara. Isang papel na magdidikta sa kapalaran ng kanyang anak at sa pagkawasak ng nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ang mga salita ni Clara ay isang alok mula sa demonyo, nakabalot sa sutla ng kasinungalingan. Sa harap ni Marisol ay inilatag niya ang kontrata. Isang pirma mo lang, bulong ng babae, tila isang ahas na nanunukso. Pipirmahan mo lang ang testimonya na nakikita mong nagwawala at sinasaktan ni Isagani ang sarili niya kapag nag-iisa. Patunay na hindi na siya karapat-dapat mamuno. Kapalit nito, ang pinakamagaling na doktor sa bansa ang o-opera sa puso ng anak mo. Humigpit ang pagkuyom ng kamao ni Marisol. Isang malamig na tapang ang biglang gumapang sa kanyang ugat. Itinulak palayo ang takot. Hindi ko po gagawin yan. Mariin niyang sagot. Nakatingala kay Clara ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko po ipagkakanulo ang taong nagbigay sa amin ng habag at ng bubong na masisilungan. Isang malutong na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Clara. Habag? Marisol? Gumising ka. Awa lang yon. Awa para sa isang pulubing katulong na kinakalimutan din niya pagtalikod. Ginagawa ka lang niyang aso na binibigyan ng buto paminsan-minsan. Isipin mo. Dagdag pa nito, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Kapag namatay ang anak mo, hindi ba't kasalanan mo yan? Dahil sa maling katapatan mo sa isang lalaking kahit kailan ay hindi ka ituturing na kapantay niya. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Marisol, ngunit nanatili siyang matatag. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan, pabalik sa ospital, bitbit ang bigat ng isang mundong malapit ng gumuho. Pagdating niya, ang mahinahon na pasilyo ay napalitan ng kaguluhan. Ang kulay dugong ilaw sa ibabaw ng pintuan ng emergency room ay aandap-andap. Sa siwang ng bintana, natanaw niya ang mga doktor na nagkakagulo sa paligid ng maliit na katawan ni Kidlat. Ang mahina at naghihingalong tunog mula sa heart monitor ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali. Napasandal si Marisol sa malamig na pader, nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay habang mariin niyang ibinabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa maramdaman ang sakit. Nagpaulit-ulit sa kanyang isipan ang lahat. Ang ngiti ng kanyang anak, ang kabutihan ni Isagani, ang alaala ng pundasyong minsang sumagip sa asawa niya na alam niyang pag-aari rin ng bilyonaryo. Isang lalaking tumutulong mula sa anino. Isang lalaking nasasaktan pero hindi nangiiwan. At ngayon, kailangan niyang saksakin sa likod ang taong iyon para lang madugtungan ang hininga ng kanyang anak. Pinili niyang maging isang ina. Pinili niyang tanggapin ang magiging pagkamuhi ni Isagani kapalit ng buhay ni Kidlat. Dinukot niya ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Clara. Sa bawat pagpindot, tila may isang piraso ng kanyang kaluluwa ang nababali. Nang sumagot ito sa kabilang linya, isang basag at walang buhay na tinig ang lumabas sa lalamunan ni Marisol. Akin na ang papel. Sa labas ng ospital, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa madilim na langit. Sinundan ng isang malakas na dagundong na tila nakikidalamhati sa isang pusong tuluyan nang isinuko ang sarili sa kadiliman. Ang panulat na inabot sa kanya ni Clara, kinabukasan ay tila mas mabigat pa sa buong mundo. Dahan-dahan itong idinikit ni Marisol sa papel at sa pagitan ng mga nanginginig na hininga, sinimulan niyang isulat ang mga titik na wawasak sa buhay ng lalaking unti-unti na niyang minamahal. Hawak ang tseke na parang isang piraso ng nagbabagang uling, tumayo si Marisol sa labas ng operating room. Ang kanyang kaluluwa ay manhid,
at walang maramdaman. Pinanood niya ang mga doktor na ipasok ang kanyang anak sa silid na magdidikta ng kapalaran nito. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Sa mansyon, sa lalaking tinatakan niya ng kasinungalingan. Nang sabihin ng doktor na matagumpay ang unang yugto ng operasyon, walang ngiti na sumilay sa kanyang labi. Tanging isang buntong hininga na puno ng lumbay. Bumalik siya sa mansyon na parang isang multo, dala ang bigat ng kanyang pagkakasala. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kabutihan ni Isagani, ginagawang mas matalim ang punyal na nakatarak sa kanyang konsensya. Isang gabi, habang naglilinis siya, nakita siya ni Isagani na nakatulala at maputla. Sa halip na magtanong, tahimik itong pumasok sa kusina. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito na may dalang isang tasa ng mainit na salabat. "Uminom ka," sabi nito sa kanya. Ang boses ay gaya pa rin ng dati, walang emosyon, ngunit ang kilos ay naglalaman ng isang pambihirang pag-aalala. "Huwag kang magkasakit sa bahay ko." Ang init ng tasa sa kanyang mga kamay ay kabaligtaran ng lamig sa kanyang puso. Ang simpleng kabaitan ni Isagani ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Muntik na siyang bumigay. Halos masabi na niya ang buong katotohanan. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin at makita ang tiwala sa mga mata nito, lalo lamang siyang nakaramdam ng bigat sa loob. Mahigpit niyang hinawakan ang tasa at tumango na lamang. Nang tumalikod si Isagani upang bumalik sa kanyang opisina, dahan-dahang inilapit ni Marisol ang tasa sa kanyang mga labi. Isang tahimik na sandali ng pasasalamat at paalam na siya lamang ang nakakaalam. Isang tawag mula kay Renato ang muling gumising sa kanya sa malagim na katotohanan. "Maghanda ka, Marisol," banta nito sa kabilang linya. "Bukas ang kaarawan ng kuya, bukas din ang katapusan niya, at siguraduhin mong nandoon ka para masaksihan ng lahat." Kinabukasan, maagang nagising si Isagani. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang kakaibang sigla ang mababanaag sa kanyang mukha. Maayos siyang nagahit at nagsuot ng isang mamahaling suit. Bago siya umalis patungo sa opisina, huminto siya sa tapat ni Marisol. "Magluto ka ng masarap mamayang gabi," sabi niya. Isang pahiwatig ng ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. "Dito tayo sa mansyon maghahapunan. Lahat tayo." Ang mga salitang "lahat tayo" ay tumagos sa puso ni Marisol na parang isang matalim na kutsilyo. Ang pangarap ng isang buong pamilya na ipinagkait sa kanya ng tadhana ay iniaalok ngayon sa kanya ng lalaking sisirain niya sa paglubog ng araw. Tumango lamang siya, hindi makapagsalita. Habang pinapanood niya ang pag-alis ng sasakyan ni Isagani, ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Alam niyang iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang pagtitiwala sa mga mata nito. Sa loob ng kanyang silid, hinila ni Isagani ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa loob nito ay isang maliit at itim na kahon na gawa sa pelus, naglalaman ng isang bagay na matagal na niyang pinag-isipan, isang bagay na inihanda niya para sa gabing hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang pulong ng mga direktor ay malamig na parang yelo. Umupo si Isagani sa dulo ng mesa, bitbit ang isang pambihirang pag-asa para sa kanyang kaarawan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay mga mukhang bato at mga matang mapanghusga. Sa gitna ng lahat, tumayo si Renato. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkukunwaring pag-aalala. Inilatag niya ang mga pekeng dokumento, ang mga testimonya mula sa mga binayarang doktor, at sa huli, ang pinakamatibay na ebidensya, ang sulat kamay at pirma ni Marisol na nagpapatunay sa pagkasira ng kanyang pag-iisip. Nang makita ni Isagani ang pamilyar na mga letra sa papel, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang pangalawang pagtataksil sa kanyang buhay. Ang una ay mula sa isang babaeng minahal niya para sa yaman. Ang pangalawa
ay mula sa isang babaeng inakala niyang may dalisay na puso. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha at ang mga bulong sa silid ay naging isang ugong na walang kahulugan. Habang pauwi, ang bawat ilaw ng poste na kanilang nadadaanan ay isang mabilis na sulyap sa kanyang sariling pagkawasak. Ang pag-asa na kanyang binuo sa loob ng 6 na buwan ay gumuho sa loob lamang ng 1 oras. Pagpasok niya sa mansyon, ang unang bumungad sa kanya ay ang imahe ni Marisol, nakatayo sa may pintuan ng kusina, hawak ang isang bandihado ng puto. Ang simpleng handog na yon na minsan niyang inasam ay naging isang simbolo ng panunuya. Sa likod ng maamong mukha na yon, nakita niya ang isang taksil. Ang mga alaala ng pagkanta nito ng kundiman, ng pag-aalaga nito sa kanya, ay naging isang mapait na lason. Ang mga sumunod na pangyayari ay ang eksaktong mga eksena mula sa gabing iyon, ngunit ngayon ay naririnig ng mundo ang sigaw mula sa loob ng kaluluwa ni Isagani. Nang ihagis ni Renato ang papel sa mesa, ito ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang baso. Nang itabig niya ang puto mula sa kamay ni Marisol, hindi yun isang pagsabog ng galit, kundi isang desperadong pagtatangka na itapon ang kasinungalingan na muntik na niyang paniwalaan. Ang kanyang utos na lumayas kayo ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang malamig at malalim na sugat. Ang katahimikan ni Marisol ay hindi niya binasa bilang isang sakripisyo, kundi bilang isang pag-amin sa kasalanan. Nang mawala na sa kanyang paningin ang mag-iina, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat at mas nakakabingi kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay napako sa sahig, sa mga durog na piraso ng puto at sa mga nayuping ligaw na bulaklak. Napansin niya ang isang bulaklak na naiwan ni Tala sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Ang dating simbolo ng pag-asa ay isa na ngayong paalala ng isang napakagandang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi alintana, ang mamahaling suit na suot. Pinulot niya ang isang piraso ng putong na babalot sa dumi ng sahig. Dinala niya ito sa kanyang bibig. Ang matamis na lasa ng kakanin ay hinaluan ng mapait na lasa ng kanyang mga luha at ng alikabok ng kanyang pagkabigo. Iyon ang lasa ng kanyang 50 kaarawan. Ang lasa ng muling pagkawasak. Pagkatapos noon, tumayo siya at parang isang robot na walang emosyon, tinahak niya ang daan patungo sa kanyang silid. Ikinandado niya ang pinto, hinila ang makakapal na kurtina at nilamon ng dilim. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Ginawang isang buhay na libingan ang kanyang sariling kwarto, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga multo ng 2 babaeng sumira sa kanya. 1 buwan ang lumipas na tila 1 taon. Ang buhay para kay Marisol ay naging isang walang katapusang pakikipagbuno sa bawat pagsikat ng araw. Sila ay naninirahan sa isang barong-barong sa gitna ng isang maingay at magulong komunidad kung saan ang mga dingding ay gawa sa yero at ang bubong ay may mga butas na nagiging maliliit na talon sa tuwing umuulan. Upang may maipakain sa kanyang mga anak, tinanggap niya ang trabahong paglalabada para sa mga kapitbahay. Ang kanyang mga kamay, na minsan nang maingat na nag-alaga sa mga antigong gamit sa mansyon, ay ngayon ay kulubot at magaslaw dahil sa maghapong pagbabad sa sabon at tubig. Naging matagumpay ang operasyon ni Kidlat, ngunit ang halaga nito ay ang kanyang karangalan at ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Paminsan-minsan, isang itim na kotse ang humihinto sa di kalayuan. Isang utusan ni Clara ang bababa at sa harap ng mga nag-uusyosong kapitbahay, sadya nitong itatapon ng isang balde ng maruming tubig sa harap ng kanilang munting tahanan. Isang paalala na siya ay minamatyagan, isang banta na mananatili siyang tahimik. Nilulunok na lang ni Marisol ang bawat pang-aalipusta, ang bawat bulong ng mga tsismosa.
Samantala, ang mansyon ni Isagani ay naging isang kaharian ng kalungkutan. Pinalitan ni Renato ang lahat ng dating katulong. Ang mga bago ay takot na takot sa biglaang pagsigaw at pagbabato ng gamit ng kanilang amo. Ang dating makintab na sahig ay nababalot na sa alikabok at ang mga mamahaling pagkain ay nabubulok sa kusina dahil walang sino man ang naglalakas loob na pumasok sa lungga ng isang nasugatang leon. Si Isagani ay isang anino na lamang, gumagala sa dilim, pinapakain ang sarili sa alak at pait. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan at ang tubig ay tumutulo mula sa kanilang bubong, niyakap ni Marisol ang kanyang mga anak upang painitin sila. Biglang humikbi si Tala sa kanyang dibdib. "Nanay," bulong ng bata. Ang tinig ay nanginginig. "Kailan po tayo uuwi kay Tito Isagani? Namimiss ko na po siya. Ayaw ko na po dito." Ang mga salita ng kanyang anak ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Marisol. Wala siyang maisagot. Mahigpit na lamang niyang niyakap ang kanyang mga anak. At sa gitna ng malakas na patak ng ulan, ang kanyang tahimik na pag-iyak ay naging isa na lamang sa mga tunog ng gabi. Sa parehong sandali, sa loob ng kanyang madilim na silid, napadpad si Isagani sa kusina upang kumuha ng isa pang bote ng alak. Sa kanyang kalasingan, natapilok siya at bumagsak sa sahig. Sa kanyang pagbagsak, nasagi niya ang isang lumang lata ng biskwit na itinago ni Marisol sa ilalim ng lababo. Isang bagay na naiwan niya sa kanyang pagmamadaling umalis. Ang takip ng lata ay tumalsik at mula sa loob nito ay kumalat sa sahig ang mga nagusot na papel at lumang resibo. Sa kanyang pagod na isipan, walang kamalay-malay si Isagani na ang mga kapirasong papel na iyon ang magiging susi sa pagbubukas ng pinto ng katotohanan. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kusina, nakaluhod si Isagani sa malamig na sahig habang nakakalat sa kanyang paligid ang mga nilalaman ng lumang lata. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay humawak sa isang piraso ng papel, isang resibo mula sa isang pampublikong ospital. Sa tabi nito ay isang lukot na pakete ng gamot para sa puso na may pangalan ni Kidlat. Sinuri niyang mabuti ang mga petsa. Ang bawat numero ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang isipan. Ang araw ng operasyon ng bata ay ang mismong araw na nilagdaan ni Marisol ang testimonya laban sa kanya. Isang masakit na katotohanan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit kailangan ng isang mahirap na labandera ng ganoon kalaking halaga sa loob ng isang gabi? Tiningnan niya ang isa pang papel, isang lihim na sulat na hindi natapos ni Marisol, kung saan nakasulat ang mga salitang, "Patawad, Sir Isagani, pero hindi ko kayang makitang mamatay ang anak ko." Ang bawat titik ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Hindi siya pinagtaksilan dahil sa kasakiman. Siya ay isinuko kapalit ng isang buhay. Driven by a sudden desperate energy, hindi na nag-aksaya ng panahon si Isagani. Kahit pasuray-suray pa dahil sa alak, minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa pinakamahirap na bahagi ng lungsod. Ang kanyang marangyang kotse ay tila isang dayuhan sa gitna ng mga barong-barong at mabahong estero. Matapos ang ilang oras na pagtatanong, natuntun niya ang isang maliit at lumang simbahan malapit sa ospital. Narinig niya ang isang pamilyar na tinig mula sa loob. Marahan siyang huminto sa may pintuan, nagtago sa likod ng malaking haligi ng kahoy na inaagiw na. Nakita niya si Marisol, nakaluhod sa harap ng krus. Ang kanyang katawan ay tila mas lalong lumiit at nanghina. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na paghikbi. "Panginoon!" Ang pabulong na panalangin ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapilya. "Parusahan niyo na po ako sa pagtatraidor ko sa lalaking pinakamamahal ko. Tinanggap ko ang kasalanan para mabuhay ang anak ko. Pero pakiusap, huwag niyo po siyang pababayaan. Iligtas niyo po si Isagani
sa mga taong sakim na nakapaligid sa kanya. Kahit kamuhian niya ako habang buhay, basta't maging ligtas lang siya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pasabog sa pandinig ni Isagani. Ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang pait sa loob ng isang buwan ay naglaho na parang bula. Napasandal siya sa haligi, itinakip ang kanyang palad sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hagulhol. Ang mainit na luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng bagyo ay ang tanging taong nanalangin para sa kanyang kaligtasan sa gitna ng sarili nitong paghihirap. Sa sandaling iyon, ang malamig na bilyonaryo ay tuluyang namatay at isang bagong lalaki ang isinilang. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang matandang abogado. Ang kanyang boses ay hindi nabasag, kundi puno ng isang mapanganib at matalim na determinasyon. Attorney Santos, ihanda mo ang lahat ng dokumento ng kumpanya. Ipapatawag natin ang Board of Directors bukas ng umaga. Oras na para linisin ang mga basura sa mansyon. Kinaumagahan pumasok si Renato sa opisina ng presidente na may malapad na ngiti, kampanteng-kampante sa kanyang nakamit na kapangyarihan. Ngunit nang pinihit niya ang kanyang malaking upuan, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakaupo doon si Isagani, nakasuot ng kanyang pinakamahal na suit. Ang mga mata ay kasing talim ng isang leon na handang sumakmal. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo ay muling namayani sa silid, isang hudyat na ang tunay na hari ay nagbabalik na. Tako, hindi na nagawa ni Renato na ihakbang ang kanyang mga paa papasok sa silid. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo habang nakatingin sa kanyang kuya. Si Isagani, na may hawak na baso ng kape, ay dahan-dahang humigop dito bago ibinaling ang kanyang malamig na titig sa kapatid. Bakit ganyan ang hitsura mo, Renato? Para kang nakakita ng multo. Wika ni Isagani, ang boses ay kalmado ngunit may dalang pambihirang panganib. Kakuya, akala ko ba ay nagpapahinga ka? Nauutal na tanong ni Renato, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngumiti ng bahagya si Isagani, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tapos na ang pahinga ko, at kasabay ng paggising ko ay ang pagtatapos ng iyong panandaliang kaharian. Alam ko ang tungkol sa pag-freeze mo sa mga pondo ng kumpanya at alam ko rin ang tungkol sa mga pekeng dokumentong ipinakita mo sa board. Pero nakalimutan mo yata ang isang bagay, ang veto power na tanging ako lang ang may hawak. Habang nagaganap ang tensyon sa opisina, si Clara naman ay nasa rurok ng kanyang pagkapraning. Hindi siya mapakali sa kanyang mansyon, natatakot na baka bumaligtad si Marisol at sabihin ang lahat. Dahil sa desperasyon, nagpa siya siyang tapusin na ang lahat. Nagtungo siya sa squatter area kung saan naninirahan si Marisol. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay pilit na dumaan sa makipot na kalsada. Huminto sa harap ng barong-barong na tila isang malaking halimaw sa gitna ng kahirapan. Marisol, lumabas ka rito! Sigaw ni Clara habang tinatakpan ng kanyang ilong dahil sa baho ng paligid. Nang lumabas si Marisol, bakas ang pagod at takot sa kanyang mga mata. Ma'am Clara, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ng babae. Hindi sumagot si Clara. Sa halip ay isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Marisol, dahilan upang mapaupo ito sa putikan. Huwag na huwag kang magtatangkang lumapit kay Isagani. Pirmahan mo itong bagong video statement na nagsasabing binayaran ka lang niya para magsinungaling. Sigaw ng donya habang dinuduro ang biktima. Ngunit bago pa man muling makadapo ang kamay ni Clara, isang mahabang linya ng mga itim na sasakyan ang biglang huminto sa paligid nila. Mula sa pinakamarangyang sasakyan, bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Mabilis na pinalibutan ng lugar at hinarang ang mga tauhan ni Clara. Isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa loob, si Isagani. Ang kanyang bawat hakbang sa putikan ay puno ng awtoridad. Hindi niya tiningnan si Clara.
Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa babaeng nakaupo sa lupa, marumi at nasasaktan. Dahan-dahang lumuhod si Isagani sa putikan. Hindi inaalintana kung madumihan ang kanyang libu-libong halaga na pantalon. Kinuha niya ang kanyang puting panyo mula sa bulsa at maingat na pinunasan ang bahid ng dumi sa pisngi ni Marisol. Patawad, bulong niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi at isang matinding pangako. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ito sa iyo. Inalalayan niya itong tumayo bago siya humarap kay Clara na ngayon ay nanginginig na sa takot. Hindi sumigaw si Isagani. Lumapit siya sa kanyang imdaway at bumulong sa tenga nito. Sapat na para marinig ng babae ang bawat salita. Lahat ng ninakaw niyo, bawat patak ng luha na idinulot niyo kay Marisol, sisiguraduhin kong babayaran niyo ng buo. Ngayon din, binuhat ni Isagani ang maliit na si Kidlat na karga-karga ni luwalhati at hinarap ang lahat ng nandoon. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad. Isang deklarasyon na walang sinumang makakapigil. Simula sa araw na ito, ang pamilyang ito ay nasa ilalim ng proteksyon ko. At sino mang humawak sa kanila ay parang humawak na rin sa kamatayan. Sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa maruming kapaligiran, ang imahe ni Isagani na protektadong nakayakap kay Marisol at sa mga anak nito ay tila isang bagong simula. Ang mga mata ni Clara ay nanatiling nakatitig sa kawalan, batid na ang lahat ng kanyang kasamaan ay bumalik na sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang silid ng pagpupulong sa pinakataas na palapag ng kumpanya ay tila naging isang korte ng hustisya. Sa gitna ng mahaba at makintab na mesa, nakaupo ang mga board of directors na puno ng kaba at pagkalito. Pumasok sina Renato at Clara na may kasamang 3 abogado. Ang kanilang mga mukha ay nakasuot ng maskara ng pagtitiwala. Bit-bit nila ang mga orihinal na papeles na may pirma ni Marisol. Naniniwala silang ito na ang huling pako sa kabaong ng kapangyarihan ni Isagani. Kuya, wag na nating pahabain pa ito. Panimula ni Renato habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Narito ang testimonya ng iyong sariling katulong. Malinaw ang nakasaad. Hindi mo na kayang kontrolin ang iyong sarili. Para na rin ito sa ikabubuti ng kumpanya at ng iyong kalusugan. Sumandal si Clara sa kanyang upuan. Isang mapang-asar na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan si Isagani na tila isang talunang hari. Ngunit hindi natinag si Isagani. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang aura ay naglalabas ng isang nakapapangilabot na katahimikan. Tama ka, Renato. Dapat na nating tapusin ito ngayon din. Wika niya sa isang boses na kasing talim ng labaha. Sa isang hudyat, bumukas ang malaking screen sa likuran niya. Hindi ang kanyang medical record ang lumitaw, kundi isang serye ng mga video mula sa mga hidden camera na palihim na ipinalagay ni Attorney Santos sa opisina ni Renato at sa likod bahay ng mansyon. Kitang-kita at rinig na rinig sa buong silid ang pag-uusap ni Renato at Clara tungkol sa pagkuha ng pondo mula sa kumpanya upang bayaran ang kanilang mga utang sa sugal sa ibang bansa. Ngunit ang pinakanakakayanig ay ang video kung saan tinatarantado at binabantaan ni Clara si Marisol na mamatay ang anak nito kung hindi pipirma sa kasinungalingan. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa silid. Ang mga direktor na dati ay pumanig kay Renato ay napailing sa tindi ng pandaraya at kalupitan na kanilang nasaksihan. Kasunod nito ay pumasok ang tunay na doktor ni Isagani, si Dr. Arrieta. Dala ang tunay na resulta ng kanyang mga pagsusuri. Ang aking pasyente ay dumaranas ng matinding stress at anxiety. Ngunit wala siyang anumang sakit sa pag-iisip na magpapawalang bisa sa kanyang kakayahang mamuno. Deklara ng doktor. Ipinakita rin niya ang mga pekeng dokumento na ginawa ni Renato na mabilis na napatunayang huwad. Kasabay ng pagbukas ng pintuan ng boardroom ay ang pagpasok ng mga alagad ng batas. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa karpet
ay tila tunog ng hatol ng tadhana. Sa gitna ng gulat at hiyawan, mabilis na lumapit si Clara kay Isagani. Lumuhod siya sa sahig. Ang kanyang marangyang bestida ay nagusot habang mahigpit niyang binubuhol ang kanyang mga daliri sa laylayan ng pantalon ng kanyang bayaw. "Kuya, patawad. Pamilya tayo. Dugot laman mo kami ni Renato." Pagsusumamo ni Clara, ang kanyang muka ay basang-basa na ng luha at ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Nagawa lang namin iyon dahil sa pangangailangan. Maawa ka sa amin." Tiningnan siya ni Isagani nang walang kahit anong bakas ng emosyon. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang binti mula sa kapit ng babae. Ang tunay na pamilya, Clara, ay hindi nagbebenta ng buhay ng iba para sa pera. Ang tunay na pamilya ay hindi gagamit ng isang naghihingalong bata para lang makakuha ng kapangyarihan. Sa isang senyas, inakay na ng mga pulis palabas sina Renato at Clara. Ang bawat hakbang nila palabas ng gusali ay ang simula ng kanilang paniningil. Ang karma na sila rin ang humukay. Nang tumahimik na ang paligid, hindi naramdaman ni Isagani ang inaasahang saya. Ang kanyang puso ay agad na lumipad pabalik sa squatter area. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa dampa ni Marisol, dala ang pagnanais na bawiin ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit nang makarating siya sa harap ng barong-barong, ang pintuan ay nakabukas ng malaki at ang loob ay wala ng kahit anong gamit. "Umalis na po sila kanina, sir," wika ng isang matandang kapitbahay na nagwawalis sa labas. Sabi ni Marisol, nahihiya na raw po siyang humarap sa inyo matapos ang lahat. Hindi na raw po siya karapat-dapat na manatili pa. Napatulala si Isagani sa bakanting silid. Ang amoy ng tuyo na dati ay kinasusuklaman niya ay tila isang matamis na alaala na ngayon ay pilit niyang hinahabol. Ang katahimikan ng paligid ay naging isang mabigat na parusa. Napansin niya ang isang piraso ng papel sa sahig. Ang lumang note na ibinigay niya noon para ibili ito ng kape. Maingat itong itinabi ni Marisol, ngunit ngayon ay naiwan na itong nag-iisa sa dilim. Ang paghahanap ni Isagani ay tila isang paglalakbay patungo sa sarili niyang kaligtasan. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang isang maliit at tahimik na bayan sa tabing dagat, kung saan ang bawat ihip ng hangin ay may dalang amoy ng alat at sariwang damo. Ang bawat kalsadang kanyang tinatahak ay puno ng kaba na hindi niya naramdaman sa kahit anong malaking transaksyon sa negosyo. Natagpuan niya ang kanyang hinahanap sa loob ng isang sinaunang simbahan na gawa sa mga batong dagat, kung saan ang sikat ng papalubog na araw ay tumatagos sa mga makukulay na bintana, nag-iiwan ng mga bahid ng liwanag sa lumang sahig. Sa gitna ng katahimikan, nakita niya si Marisol. Nakaupo ito sa dulong bahagi ng mahabang upuang kahoy. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa isang tahimik na pakikipag-usap sa may kapal. Hindi na ito ang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong. Siya ay isang babaeng tila nabibigatan sa dusa, ngunit hindi nawawalan ng dangal. Dahan-dahang lumapit si Isagani. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang mabagal na pintig ng puso. Umupo siya sa tabi nito, ngunit nanatili ang isang maliit na espasyo sa pagitan nila. Isang espasyo na puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. "Bakit po kayo nandito, sir?" Ang unang tanong ni Marisol nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang malamyos na hangin na dumaan sa mga tuyong dahon. "Marumi na po ang pangalan ko sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na harapin kayo matapos ang lahat ng ginawa ko." Humigpit ang pagkakahawak ni Isagani sa kanyang sariling mga kamay. "Patawad," simula niya. Ang kanyang boses ay basag sa tindi ng emosyon. "Patawad dahil naniwala ako sa isang pirasong papel kaysa sa sinasabi ng mga mata mo. Naniwala ako sa galit kaysa sa pag-ibig na ipinaramdam mo sa akin at sa bahay ko." "Marisol,"
Ang lahat ng yaman ko ay walang silbi kung ang bawat gabi ay gigising ako sa isang mansyong walang buhay. Lumingon si Marisol sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namuong mga luha. Isang katulong lang po ako, Sir Isagani. Isang inang nagtraidor para sa anak niya. Paano niyo po ako tatanggapin ng buo? Hindi sumagot si Isagani gamit ang mga salita. Sa halip, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na itim na kahon na gawa sa pelus. Nang buksan niya ito, hindi isang dambuhalang diamante ang bumungad kay Marisol. Ito ay isang singsing na ginto. Ngunit ang disenyo nito ay isang masining na pagkakayari ng isang ligaw na bulaklak. Ang eksaktong hitsura ng bulaklak na pinitas ni Tala at iniwan sa kanyang bulsa. Ang singsing na ito ay hindi simbolo ng aking yaman. Wika ni Isagani habang dahan-dahang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Marisol. Ito ay simbolo ng katatagan ng isang pusong gaya mo. Isang ligaw na bulaklak na kayang mabuhay at mamukadkad kahit sa gitna ng bagyo. Marisol, hindi kita hinahanap para ibalik sa pagiging katulong. Hinahanap kita dahil ikaw ang tahanan ko. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Marisol habang dahan-dahang isinusuot ni Isagani ang singsing sa kanyang daliri. Ang bawat haplos ng lalaki ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng takot, at ang lahat ng hiya ay tuluyan ng natunaw sa init ng kanilang pag-unawa. Biglang naputol ang katahimikan ng malulutong na tawanan mula sa labas ng pintuan ng simbahan. Sinalwalhati, Tala, at ang malusog na si Kidlat ay tumatakbo patungo sa kanila. Nang makita nila si Isagani, hindi sila nag-atubili. "Tito Isagani!" Sigaw ng mga bata habang mabilis na yumayakap sa kanyang mga binti. Dahan-dahang lumuhod si Isagani sa sahig ng simbahan upang mapantayan ang mga bata. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya hinayaan ang kanilang pagmamano. Siya na mismo ang humalik sa kanilang mga noo ng may buong pagmamahal. Tumayo siya muli at iniabot ang kanyang kamay kay Marisol. Sabay silang lumabas ng simbahan, bit-bit ang isang panibagong bukas na hindi na nakasandig sa pera, kundi sa isang pamilyang binuo ng pagpapatawad. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong bayan, isang masayang himig na nagbabadya ng pagtatapos ng dilim at ang pagsilang ng isang bagong liwayway. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang iglap ng magandang panaginip. Ang dalampasigan ng Batangas ay nababalot ng kulay rosas at kahel na sinag ng papalubog na araw. Ang dating malungkot at malamig na bilyonaryo na si Isagani ay nakaupo sa buhanginan, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay nakasantabi at ang kanyang mga paa ay malayang hinahaplos ng maliliit na alon. Sa tabi niya, si Marisol ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay hinahalikan ng hanging dagat at sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot, tanging ang kapayapaan na lamang ng isang inang nakahanap na ng kanyang kanlungan. Sa di kalayuan, ang tatlong bata ay abala sa pagpapalipad ng isang dambuhalang saranggola na may kulay ng bahaghari. Si Kidlat na ngayon ay malakas na at may kulay na ang mga pisngi ay tumatakbo ng walang kapaguran habang hinihila ang pisi. Ang kanilang mga malalakas na halakhak ay mas matamis pa sa kahit anong musika sa pandinig ni Isagani. Ang saranggola ay pumapailan lang ng mataas, malayang sumasayaw sa langit, tila isang simbolo ng kanilang mga buhay na sa wakas ay nakalaya na mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang mansyon sa Manila ay hindi na isang musoleo. Ngayon, ito ay punong-puno ng ingay, ng amoy ng sinangag at tuyo sa umaga, at ng mga kwentong ibinabahagi sa hapagkainan na sadyang ginawa para sa isang pamilya. Itinatag nila ang Liwayway Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga mahihirap na pamilyang may mga anak na may sakit sa puso.
Ang bawat batang nailigtas nila ay isang paraan ni Isagani upang pasalamatan ang tadhana sa pagdadala kay Marisol sa kanyang pintuan. Tungkol naman kina Renato at Clara, ang malamig na rehas ng bilangguan ang naging kabayaran sa kanilang kasakiman. Minsang nakatanggap si Isagani ng sulat mula kay Renato, humihingi ng tawad at tulong, ngunit pinili niyang hindi na ito basahin at itabi na lamang sa isang lumang kahon. Hindi dahil sa puot, kundi dahil sa pagpili sa katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ito ay ang pagbitiw sa bigat upang makapaglakad ng maayos patungo sa hinaharap. Dahan-dahang inakay ni Isagani ang kamay ni Marisol at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. "Salamat, Marisol," bulong niya. Ang kanyang tinig ay banayad at puno ng katapatan. "Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin noong ang sarili ko mismo ay isinuko ko na. Niligtas mo ako mula sa dilim na akala ko ay wala ng katapusan." Ngumiti si Marisol, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lahat tayo ay may kani-kaniyang bagyo, Isagani, pero ang mahalaga ay meron tayong masisilungang puso pagkatapos ng ulan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa huling sandali ng liwayway, bago tuluyang lamunin ng gabi ang abot-tanaw, ang imahe ng kanilang pamilyang magkakasama ay nananatiling matatag. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa perpektong simula, kundi sa lakas na bumangon mula sa pagkawasak, sa tapang na magpatawad, at sa tiyagang maghintay sa pagsikat ng bagong umaga. At sa huling sulyap natin sa kanilang pamilya, napatunayan nating sa kabila ng anumang unos, ang tunay na tahanan ay laging matatagpuan sa yakap ng mga taong hindi sumusuko sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanatili at nakilakbay sa kwento ni Isagani at Marisol hanggang sa dulo ng kanilang landas. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang bahagi kung saan kailangang pumili ni Marisol sa pagitan ng kanyang dangal at ng buhay ng kanyang anak, ay tila nadurog din ang sarili kong puso. Ang totoo, ang kwentong ito ay hango sa mga damdamin at karanasan ng pagsasakripisyo na nakikita natin sa bawat sulok ng ating lipunan. Ang mga dakilang ina at ang mga sugatang ama na pilit bumabangon mula sa kanilang sariling abo. Tulad ng isang munting buto na itinanim sa gitna ng tuyong lupa, ang pag-asa ay nangangailangan ng pasensya at pag-aaruga bago ito tuluyang mamukadkad. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi kailanman tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan. Dahil sa dulo ng araw, ang liwanag na nagmumula sa isang pusong handang umunawa ay sapat na upang itaboy ang pinakamadilim na bahagi ng ating nakaraan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Isagani, kaya mo rin bang buksan muli ang iyong puso sa taong naglihim sa iyo, kahit pa alam mong ginawa niya ito para sa isang buhay na mahalaga? O sapat na ba ang paghihiganti upang hilumin ang isang pusong nasaktan? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng bakas sa inyong puso, mangyaring i-click ang like, i-share ito sa inyong mga kaibigan, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong pakikinig at pagsuporta ang nagsisilbing inspirasyon namin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong nagbibigay halaga sa pagmamahal at pamilya. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay.